Finally, eto nakatakas na naman sa araw-araw na isipin. Sayang na nga mga Mars, another day, another vlog. Pagkahatid nga ni Jowa kay Tantan sa may school, eto nagpunta naman kami sa may Alabang Central Market, hindi para bumili ng paninda, kundi mamili nga ng pang-ulam namin. At grabe, na-miss ko talaga to kasi halos buwan din talaga ako hindi nakapamili ng pang-ulam namin araw-araw. Kaya naman na yun, araw-araw din talaga ang pag-iisip at sakit ng ulo kakaisip. Oo nga, puro kaisip. Yun nga mga Mars ko, medyo nahihirapan talaga ako kapag wala kaming stock na pang-ulam. Talagang mas napapamahal ako. Kaya mas gusto ko talaga yung ganito kasi nababudget ko talaga yung pera. So dito nga mga Mars ko, bumili lang pala ako ng 1.5 baboy at ayun ay pagkakasyahin ko na po sa 6 person. Alam nyo ba, itong ang pang-ulam na to ay talagang pang 2 weeks na. Yes na yes mga Mars ko, pang 2 weeks po ito. So syempre yung iba sasabihin nga hindi daw kakayanin ng 2 weeks. So ako meron kasi ako talagang diskarte kung paano namin mapagkakasya yan. Para nga sa aming 5 adult at isang bata. So bumili lang din pala ako dyan ng 2 tilapia tapos syempre ng manok. Sayang nga lang nagtitinda rin pala sila dito ng chicken fillet at hindi ko alam. So gustong gusto ko kasi yon para nga kay Tantan. Lalo na kapag nagbabaon nga siya ng kanin. Nagawa ako na kasi sa kanya yon nasarapan talaga siya. So hindi naman siya totally chicken fillet, parang chicken stick siya, ganun. And after naman namin doon, dito naman ako nagbili sa mga frozen food. So bumili lang ako dito ng favorite ko nga na sausage and then syempre hotdog tapos burger patty kasi minsan burger steak kami, ganun. So, bago naman ako namimili mga Mars ko, talaga naglilista muna ako. Tapos, ilalagyan ko din ng date kung kailan ko pwede siyang lutuin, kung para sa tanghalian ba yun, panghapunan, ganun. Para alam nyo yun, hindi na talaga sasakit yung ulo namin kapag oras na talaga ng pagluluto. So, after namin dito sa mga frozen, umakyat na nga kami sa taas para nga bumili naman ng mga gulay. So, ito talaga yung technique ko mga Mars ko. Mas lamang talaga yung paggugulay namin kesa talaga sa pagkakarni. Para nga mas makatipid. Pero ayun, ewan ko kung nakatipid pa ba kami kasi grabe naman ang gulay na yan. Hindi ganun karamihan pero halos magpo 400 pesos na talaga ang total niya. Kaya minsan ang hirap din talaga mag-isip kung nakakatipid ba o hindi. Pero yun nga mga Mars ko, ito talaga yung ginagawa ko. Mas lamang talaga yung mga gulay para nga hindi kami masyadong magasto sa mga karne. Kasi alam niya naman kung magkano ang kilo ng karne tapos ilang peraso lang. Sa isang hiwa din naman ay hindi na rin tayo satisfied. Kaya naman, mas maigi pa talaga na magulay-gulay na lang. Basta masarap yung pagkakaluto, diba? Hey! And lahat naman kami nasasatisfy o nasasarapan kapag gulay yung mga ulam. O diba, tipid na tapos masustansya pa. Ayun lang, tapos ayun nagpunta na nga kami dito sa may Itlugan. So syempre bumili rin ako ng isang tray ng egg. So itong egg na to ay hindi para sa tindahan, kundi nga stock din namin. Dahil doon nga sa mga nilista ko na pang ulam namin is meron din talaga na kailangan namin ng egg. So instead nga na kumuha pa ako sa tindahan namin, tas makakalimutan ko na naman babayaran, bumili na rin talaga kami. So small lang yung kinuha namin dito since ayun nga hindi naman to pang benta, pang sarili lang. Pagkatapos nga neto, nandito na nga kami sa tricycle para nga umuwi na dahil natapos na nga lahat ng bibilhin namin. At ito, pagka-uwi ay talagang inayos ko na yan. And dahil nga mas madalas si Jowa ang nagluluto ng ulam namin, syempre, i-explain ko sa kanya kung para saan to, para ganyan, ganyan. Basta nagagets naman niya yun. Tapos meron pa nga ditong karne na aking igigiling mamaya dahil ayun ipangahalo nga rin sa gulay. O diba, tamang diskarte lang para kahit papano makatipid-tipid naman. 2026 na, wag na masyadong magastos. Charot! O siya, tangga dito na lang muna mga Mars. Yun lang. Bye-bye!